Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinapanalangin natin sa misang ito ang lahat ng ating mga intensyon para sa ating buong pamilya, para sa lahat ng kanilang kalusugan, ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng may karamdaman, ating isasama sa banal na misang ito. Ganon din ang lahat ng intensyon ang nakaantabay sa atin. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga OFWs, ang ating mga kaibigan, kamag-anak na patuloy na nagtatrabaho sa abroad. Naway bigyan sila palagi ng Diyos ng magandang kalusugan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid nila sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon
sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, manganghas pa uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sa lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon
sa loob ng mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kaniyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kaniya, Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kaniya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo sa Lunes sa umagang ito. Maraming gustong sumunod kay Jesus. Maraming mga rason na sinasabi tungkol sa pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang para sa mga pari o sa mga madre o sa mga misyonero. Ang pagsunod kay Jesus ay isang pagtugon ng lahat ng mga biniyagang Kristiyano. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung pari lamang ang malakas sa Diyos. Kapag ikaw ay totoong sumusunod sa Kanya, ikaw din ay malakas sa Diyos. Lahat tayo malakas sa Diyos kung tayo'y marunong tumingin sa tunay na kahulugan ng pagtawag o calling. Ang pagiging buhay may asawa is a holy call. Kasi meron tayong sacrament of marriage. Kung ang sakramento ng pagkapari ay nagdadala sa kabanalan ng bayan, ang sakramento ng kasal ay nagdadala sa kabanalan ng pamilya at pamayanan. Sa Ebanghelyo, may dalawang taong nagpahayag ng pagsunod kay Jesus. Una, yung isang eskriba na susunod ako kahit saan kayo pumaroon. Pero kakaiba ang sagot ni Jesus. Ang sagot niya, foxes have holes. May lungga ang mga asong gubat. May mapugad ang mga ibon. Pero ang anak ng tao, wala man lamang lugar na maihilig ang kaniyang ulo kapag napapagod. Ito ay
katotohanan sa kaniyang buhay. Katotohanan si Jesus ay functionally homeless. Siya lamang at ang kaniyang mga alagad ay nakikituloy sa mga taong tinatanggap sila. At bilang isang nagpapahayag ng mabuting balita, itinerant si Kristo. Kung saan abuti ng gabi, doon nagpapahinga. Kaya sinabi niya ito sa isang eskriba, para bang sa ating lengguwahe ngayon, ay pwedeng sabihin ni Kristong, hindi nga. Susunod ka sa akin? Wala akong bahay. Bakit sinabi niyang foxes have holes? Dahil ang mga eskriba o ang eskriba ay isang mayaman sa pamayanan. Parang china-challenge ni Jesus na kaya mo bang iwanan ang trabaho mo? Kaya mo bang iwanan ang pamilya mo? Kaya mo bang iwanan ang bahay mo para lamang sumunod ka sa aking walang bahay? Sa ikalawang tao na gustong sumunod kay Jesus, ay alagad na niya. Ang isa, eskriba. Parang, in a deeper sense, parang ang eskribang ito ay gusto lamang dumikit kay Jesus kasi nagiging sikat. Ito siguro yung magiging, political figure. Kaya didikit ako, susunod ako. Kaya ang sagot ni Jesus maliwanag. Kaya mo bang yakapin ang niyayakap kong landas? O kaya mo bang isabuhay ang aking pamamaraan? Sa ikalawang tao na nagpaalam kay Jesus, na ililibing muna niya ang kaniyang patay na ama. Sa batas ni Moses, isa sa obligasyon ng anak ay ang ilibing ang kaniyang mga magulang sa huling sandali. Kung nasaan man sila at nabalitaan nilang namatay ang kanilang magulang, they need to come back dun sa kanilang bayan at ilibing ang mga patay. Ang sagot ni Jesus ay maliwanag. Baka nagkakaroon tayo ng misconception tungkol sa pagtawag ng Diyos. Ang pagtawag ng Diyos ay palaging klaro. Ang pagtawag ng Diyos ay isang hiwaga ng biyaya ng pagtawag upang maglingkod sa Kanya. Yun bang willingness to leave everything behind for the sake of Jesus? Wala naman kasi tayong ibang pupuntahan. Wala naman tayong end purpose. Yun bang katapusan kung hindi ang makasama sa kaligtasan ni Kristo? Ang lahat ng meron tayo ay temporary lamang. Ang yaman, ang bahay, ang kabuhayan, ang kayamanan, ang pera, lahat ng ito ay nawawala at lumilipas. Pero ang ating dulo ng buhay ay ang kaligtasang kasama ang Diyos sa kalangitan. Kaya ang pagtawag ng Diyos ay palaging hiwaga. Sa nakauunawa
na malalim ang relasyon sa Diyos, araw-araw tayo'y tinatawag ng Diyos na mamuhay ayon sa kaniyang diwa at ayon sa kaniyang inspirasyon. May kilala ba kayong santo na iniwanan ang lahat at nabuhay ng mahirap hanggang sa dulo ng kaniyang buhay? Si San Francisco ng Assisi. Kaisa-isang anak na tinalikuran ang kayamanan at estado ng buhay at sumunod kay Jesus literally at namuhay ayon sa inspirasyon ng Diyos. Ang kaniyang damit ay balat ng hayop, pinatuyong balat ng hayop at namuhay sa kabundukan kasama ang mga may ketong. Ipinagpalit ni San Francisco ng Assisi ang karangyaan ng buhay at sumunod kay Jesus sa kahirapan. Kaya nga yung tatay niya ay nagsumbong sa isang obispo na ang kaniyang anak ay ipinamigay ang mamahaling tela sa mga mahihirap. Kaya pinagharap si San Francisco at ang kaniyang ama. Ang sabi ng obispo kay San Francisco, "Gusto mo bang maging pari?" Ay, hindi po. Ang gusto ko lang po ay sumunod sa mga salita ni Kristo. Kaya sabi nung ama niya, yung mga gamit natin, yung mamahaling tela na aking ibinebenta, ipinamigay mo sa mahihirap. Akin yan. Kaya hinubad ni San Francisco ang kaniyang damit at ibinigay sa kaniyang ama. Ano ang sabi niya? "I will not call you Father anymore because I have only one Father and that Father is in heaven." Kaya naglakad si San Francisco nang nakahubad sa gitna ng mga taong naroroon. Yung kaisa-isa niyang damit na galing sa kaniyang ama ay iniwanan pa rin upang sumunod kay Jesus. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang kaya kong ibigay sa Diyos bilang tanda ng aking pagsunod sa Kanya? Ano ang kaya kong isakripisyo para sa Diyos? Ano ang kaya kong ipakita na ako po ay tumutugon sa iyong pagtawag? Nawawalan kasi tayo ng tamang pananaw na ang akala natin ang pagtawad ng Diyos ay para lamang sa kaparian o sa mga madre. Hindi po. Ang pagtawag ng Diyos ay para sa ating lahat. Ano yung simpleng bagay na pwede kong iwanan para sa Kanya? Commitment. Yung commitment ko sa Kanya ay palagi kong gagawin dahil ito ang binitawan kong pangako. Hindi dapat paiba-iba. Dahil ang commitment sa Diyos is a commitment to honesty and commitment
to holiness. Ito yung ating gagawin. Hindi ito nakakasawa kung hindi nakakapagpayabong ng iyong relasyon sa Diyos sa araw-araw. At sa pagtugon na yan, hayaan nating mabago tayo ng Diyos, katulad din ng kaniyang ginawa sa kaniyang mga alagad. If you like to be honest first with yourself. Kasi kung honest ka sa sarili mo, yung honesty ay nagiging normal para sa'yo at nakikita ng iba ang iyong katapatan. Dahil ang taong matapat ay hindi nababago ng anumang bagay sa mundo, bagkus na palalakas ng kaniyang pananampalataya. Unahin muna nating maging honest and everything will follow. Mahirap po yun, akala ninyo madali lang. Napakahirap maging honest. Kasi kahit sarili natin, niloloko natin eh. Pero honesty, ang unang tugon sa pagtawag ni Kristo. Hindi kasi natin pwedeng pagsinungalingan ang Diyos. Hindi pwede. Lalabas at lalabas ang katotohanan kahit itago mo ng mahabang panahon. Hubarin natin katulad ni San Francisco ng Assisi ang lahat ng bagay na hindi totoo sa ating sarili. Kung masungit ka talaga. Huwag kang magkunwaring mabait ka. Let us bear everything sa harapan ng Diyos dahil ang katotohanan, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang kaniyang anak na nauna sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yung mga nawala ng pag-asa dahil sa pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno, at pinapasa ng ating mga suliranin. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak.
Yung mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yung mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.